Wala pa rin pagbabago. Dito sa Nueva Ecija, ang presyo ng palay. 11, 12 Gs. Tumaas naman pala, piso. 11. Grabe. Baka naman gusto nyo bantayan dito sa Nueva Ecija ang mga namimili ng palay. 11, 12, 11. Ang palay. Oh, yan. 10 piso. 11 pesos, 12 pesos, yun ang presyo ng palay. Oh. Ito po yung sinasabi niyang bagong Pilipinas, bagong pag-asa. Wala, lubog. And implementers to proponents and legislators. Secvins, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Turn the favor to you. May DDS clear ka sa akin. Okay? Sinisiraan kasi si Mayor. Bakit ngayon darating yan? For the longest time. Tama. 9 years na yung nakalipas, mga kabatas natin, since Tokhang happened. Walang nabanggit ni minsan na Mayor Magalong. Pero dahil may sinungaling Claire Castro, kasali na siya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Napuno na ho. Natakot. Sino ba yung natakot? Si Bungit-ngit natakot dahil ang active AP ay natauhan na. Naku, ano kaya ito? Bibi Sara, binatikos ang anti-corruption campaign ni President Bonget. Alright, ito na. Masakit Masakit kahit masakit pa yan sa gobyerno. That must be respect. Dapat. At update. Update tayo sa mga retirado. Dahil nagpapakalat ng fake news. Retired AFP officials na nagpapakalat ng fake news. Babawiin nga ba ng pensyon? Yan yung mga dapat nating malaman ngayon. At ito pa. Sinabi rito, hindi inutos ng Pangulo sa militar ang kanilang retirement benefits ay bawiin. Sabi dito, Marcos did not order removal of military retirement benefits. Yan ang dapat natin malaman, At nakakainis, nakakasuya, alam niyo bakit? Bakit? Yung mga magsasaka ho ay umaalma na. Katunayan, nanawagan na sila. Yan ang sinasabi natin Ang yayabang nilang magbida-bida na magbebenta sila ng 20 pesos na bigas. Ano ho nangyari? Apektado ho ang lahat ng magsasaka. Umalma ho sila. Nakikiusap sila na kahit wala na raw ayuda, basta ibalik lang yung tamang presyo ng bigas. Napakamahal ng binhi. Napakamahal ng abono. Yung araw-araw pa nagpag-maintenance mo. Kung maswerte kung hindi pinasok ng bagyo, maganda ang palay. Maganda ang palay pero, take note, 8 hanggang 11 na lang ang kilo sa panahon ng sagwa, kawawa ang Pilipino. Pasok natin. Ano ba ito? At mamaya ho, maski yung dating mayor ng Maynila ay nagsalita na rin patungkol sa korupsyon. Hindi lang flood control. Hihimay-himayin yan mamaya ni Mayor. Mayor ng Maynila noon. Pasok. Lumampas na sa hangganan ng pagtitimpi ang mga retired generals. Ipinahayag ni retired Major General Romeo Poquiz na posibleng sumabog ang galit ng mga mamamayan kung itutuloy ng Armed Forces of the Philippines ang plano nitong tanggalan ng pensyon ang mga retiradong sundalo at opisyal na umano'y nagkakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sa isang pahayag, sinabi ni Poquiz na ang ganitong hakbang ay hindi lamang labag sa batas, kundi maaari ring magsilbing huling patak ng pasensya ng mga Pilipinong sawang-sawa na
sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Yun lang. Cancel a soldier's pension and this nation might just hit the tipping point the outraged citizens are desperately waiting for. Kasunod nito ay nag-alay pa si Romeo Pocuis ng isang tula para sa mga retired generals. Ang huling tungkulin sa inang bayan, handog sa lahat ng retiradong sundalong Pilipino. Tumindig silang matatag noong tinawag ng alo na tunos. Mga balikat ng kabataan, handang ipagtanggol ang baybayin, mga pilat na parang mapa ng kasaysayan, at mga medalya na kumikislap sa katahimikan ng gabi. Alam nyo ho, hindi naman, kasi, ang nangyari kasi, yung iba kasi, niisip pamumulitika. Pamumulitika naman talaga eh. Bakit? Dapat hindi nga kayo nakikialam dyan sa usapin na. Kasi, pinapasukan nila. Alam nyo kasi may mga bumoboses na ho, na mga retired generals, active general. Hindi lang ho sila makapronta, yung lalo na yung mga active. Kasi, bawal ho. Unang-una, pag napatunayan na sila ho ay bumibigay boses at kasalukuyan sila ay active pa, pwede silang matanggal. So yung retired generals naman, wala namang problema kasi tapos na ang kanilang panunungkulan. Ibig sabihin, nagawa na nila ang kanilang tungkulin sa hinaba-haba ng panahon. Ngayon, ikaw, imbis na wala kayong kakampihan, ito nanunungkulan sa matataas na sa army. Dapat hindi kayo nagsasalita patungkol sa mga gantong bagay. Lalo lang nagagalit ang tao. Bakit? Karapatan ho kasi ng mga retired, kung ano yung mga saloobin nila. Inulit na natin yan eh. Diba? Wala na ho kayong pakialam kung ano yung saloobin kasi meron hong nakikita. Meron hong kapalpakan ng gobyerno. Oo. Bakit hindi nyo, ayaw nyo magsalita pag nagsasalita yung mga taga-Mountain Dew sa Menjola at kanilang nagsisigaw. Alam nyo ho, nananakit pa. Ito nga, hindi nananakit eh. Yun ang pagsabihan nyo. Anong kukunin nyo doon pensyon? Wala, di ba? Dahil kakampi nyo sila. Sabi ni Aling Ledesma yan bakit hindi kayo nakikita na, dapat sa inyo, alam nyo, nakakadismaya kayo. Dapat, kung alam nyo merong pandodorobong nagaganap, kumikilos na kayo. Kayo nga, negro. Diba? Dapat kumikilos ka na. Pwede ka naman manahimik, pero, wag ka magbibigay ng, sasabihin mo, ito raw. Pag mga nakita ang may sedisyon at nagpapakalat ng fake news, tatanggalan. Wala namang sinabing ganyan eh. Sino nagsabi? Ito sa balita. Pasok nyo. Pero mamaya, ito muna yung mga retired official, ito rin, binalita na rin eh. Bibigyan lang natin ng pangalawang slide para malinaw sa malinaw. Tapos mamaya ipapaliwanag diyan, wala naman daw order na ganoon. Di gawa-gawa lang ninyo 'yan. Sabi ni Aling Marie. Ano sa palagay nyo? Ako rin hindi rin mapalagay. Kasi karapatan ng isang tao sa demokratikong bansa na magpahayag ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng freedom of expression. Diba? Lahat merong karapatan. Nagulat na lang ako sa isang babae na tagapagsalita, natawa ko bigla. Wala raw karapatan ng ibang tao na magsalita. Wait bibigay ko sa inyo yung video na yun. Matatawa talaga kayo. Pero ito muna yung mga retired official. Meron daw kayong ginagawang pag-aaral na baka bawiin nyo po yung mga pensyon po ng mga retired officers na kung mapatunayan na sila po ay nag-engage sa mga seditious or anti-government statements. How is this coming along? Kayo ba are you aggressively pursuing this or babala na lang po muna ito para lang warning? Or meron po talaga kayong sasampahan na baka hindi na po nila makuha kanilang mga pensyon? Ito po ma'am is under the process po of review as of this time. So pinag-aaral po namin yan, no? Yung kanina ma'am, nung sinabi nyo, yung tungkol po sa tiwala ng ating mga kababayan, actually ma'am, masaya po kami, no? Meron pong survey na lumabas na nagsasabi po na we are one of the
government agencies that is highly trusted with the people, together with TESDA po and another agency. And ito po ay nagpapatunay na meron po tayong silent majority who's really supporting po the AFP. And ito pong support na ito and tiwala na ito, we do not seek to destroy this. Ma'am, wait lang. Yung tanong ni ma'am parang hindi nyo na nasagot eh. Yung ba yung pinag-aaralan? Oo. Ma'am, pakisagot nga na maayos kasi ang tanong dito, ni ma'am, ano yung mga, halimbawa, meron kayo nakita na mga retired na nangihikayat ng sedition o ano man nagpapakalat ng fake news, pag-aaralan po ba? Yun po ba yung tamang sagot? Tuloy. Gusto po natin na ito pong tiwalang ito is the fuel that drives us to perform our mandate to the fullest. Oo. Actually, Pat, like ko sinasabi, ako bilang isang reservist ako naman ng AFP, kaya nakakatulog na mahimbing ang ating bayan dahil sa mga sundalo natin, dahil sa talagang naglilingkod sa atin, di ba? Kain lang magbuwis ng buhay. So ito naman po yung tanong, yung mga pong sundalo natin na buong buhay nila ay Ayan na ha. Tanong ulit. nila sa paglilingkod. Paano po yung mga retired na nangangamba din na baka mabawi yung kanilang pensyon? Sanay po sila talaga sa pagsunod sa duty nila, di ba? Pero does it extend po kapag retirado na sila? Yung protocol po ba? Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Yes, ma'am, sabi ko nga po, ito po ay masusing pinag-aaralan and it is all under the bounds of the law. So kung ano po ang napapaloob sa batas, yun po ang tinitignan natin. So kung naman po, under po kasi dito sa pension, kung ikaw po ay napatunayan. So meron naman pong due process ang ating batas. And at this point po, nandito nga po kami sa pag-aaral po. Okay, pinag-aaralan pa. Pero yung nabanggit na kung ikaw ay lumabag sa batas ba? Tama ba yung sinabi ni ma'am? Oo. Ay siguro ho ay wala ho sa batas na na ganun. Oo. Babawiin ang pension mo. Kawawa naman yung tao pag binawi. At ito, maliwanag sa maliwanag walang order. Oo. Kung halimbawa ho, nabalita yung mga ganung bagay na pwedeng bawiin, ano ba ang matatawag doon? Oo, tinatakot, nananakot. Nagtatanong lang ho nagtatanong lang. Kasi, ang sabi dito sa balita, ano yun ate? Of the Philippines denies claims that President Bongbong Marcos ordered the removal of military retirements benefits. Here's a report. The Armed Forces of the Philippines is warning that retired military personnel who spread false information or incite rebellion against the government could risk losing their pensions. But the AFP also denies claims circulating online that President Bongbong Marcos has ordered the removal of military retirement benefits, calling such reports baseless, malicious, and meant to mislead. AFP spokesperson Colonel Francel Padilla said the military is only studying legal options on how to hold accountable retired officers found spreading fake news or inciting unrest, even if they are now considered as civilians. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not going to take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. The Philippine Navy revealed that the highest-ranking officer monitored spreading false information is a retired two-star general, reportedly receiving 160,000 pesos monthly in pension. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So, Sir, parang Sir, parang ewan ko Naku po. Hindi ko alam kung kayo ho ay matutuwa doon. Ako ho may pananagutan ka sa tinatanggap mo. Hindi ho ba yun yung appreciation? Na pasasalamat dahil nagserbisyo ka sa bayan. At yun ay kalakip ng pagsisilbi mo sa kahaba-haba ng taon. Tama po ba? Kami ho ay nagtatanong lang. Pero, meron kang pananagutan in terms na tumatanggap ka ng pensyon, hindi parang pribilehiyo ata yung pensyon na yan, sir. Kahit po private na tao, nagserbisyo. Nagserbisyo ng matagal sa kanyang kumpanya, ganun din ho ang kanyang tatanggapin. Pero wala ho siyang pananagutan. Oo, wala na hong pananagutan kasi pribadong tao na po siya. Tama po ba, sir? Kami po nagtatanong. Kung mali ho kami, pakicorrect na lang po. Tuloy. ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Earlier, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. said some retired officers had been urging active soldiers to withdraw support from President Marcos amid protests over a... Alam nyo, kasi marami na ho talagang
marami na hong naririnig, marami na hong bumoboses. Kaya baka medyo ano na sila, nangangamba. Di ka nga, hindi naman sinabing, oo, meron siguro talaga na bumoboses para talagang, kita nyo naman sa mga ano, di ba, sa mga caucus, sa mga peaceful rally, mga retired police, mga retired general, yung iba active, hindi lang lumalabas, hindi lang nagpapakita. Oo. Pero galit sila. Lalong-lalo na siguro yung mga magsasaka. Kasi nangako ng bigas. May pasok natin sa mga magsasaka. Ngayon, kayo ho, may nag-comment sa akin eh. Sila ho ay matagal na ho ang ganyang negosyo. Nasa farm industry sila. Sila ho ay magpapalay. Nag-comment siya. 1980s pa, ang presyo ng bigas ay 4 hanggang 10. Ngayon daw 2025 na. Bakit daw ganun? Imbis na sila ay guminhawa at kumita ng maganda, lalo raw sila naghihirap dahil sa palay na presyo na yan. Grabe naman, oh. Sa yabang-yabang ba naman na 20 pesos kada kilo ibebenta sa merkado? Pinapahirapan ho ang mga Pilipinong magsasaka. Sino ba nakaisip niyan? Alam niyo ho, kung ang utak ng taong nag-isip niyan ay para sa kaiunlad ng mga agrikultura, sa agrikultura, malabo. Pansinin niyo ho ang, mapunta tayo sa vegetable. Magkano na ho ang talong, sitaw? Mas mahal pa ang sitaw kaysa sa palay. Mas mahal pa ang talong kaysa sa palay. Pansinin niyo yan. Kaya kawawa ho magsasaka. Hayaan nyo, kaya kayo magsasaka. Oo. Magsasaka na tumutulong, Kayo ho ay mga bayani ng bayan, masasabing bayani. Bakit? Sila ho ay nagtatanim para may makain tayo. Alam ko na. Sabi ni Aling Lindes, maganto yan, Kuya Goods. Kaya siguro, binabagsak nila ang presyo ng palay para makapag-import sila. Tama ba? At ngayon, doon dodurubuhin ang kaba ng bayan. Tama ba? Maaari, ano? Kasi pag bumagsak ho ang supply ng mga bigas sa Pilipinas, lalo na sa mga magsasaka, mapipilitan ho ang gobyerno umangkat ng bigas sa labas ng bansa. So, papasok yan. Import. Oo, merong mga pandudurubong mangyayari dyan. Yun, maaari, ganun. Kaya, panoorin natin itong magsasaka na to. Bongbong Marcos, wala pa rin pagbabago. Dito sa Nueva Ecija, ang presyo ng palay. 11, 12, G's. Tumaas naman pala, piso. 11. Grabe. Baka naman gusto nyo bantayan dito sa Nueva Ecija, ang mga namimili ng palay. 11, 12, 11. G's. 9. Ang presyo ng palay dito sa Nueva Ecija. Baka naman gusto nyo bantayan. Kumuha kayo ng isang tao para mabantayan ninyo dito sa Nueva Ecija kung magkano bilihan ng palay. Pero kasi dito, nagbigay ng number. Food Council daw dito sa Nueva Ecija. May number na binigay. 10 beses ka na tumawag, nagte-text ka pero wala. Ni isa walang sagot. Akala ko matutulungan dito kami sa Nueva Ecija at nagbigay ng number. Ang sabi, kukuha din daw nila ng 15 pesos. Pero tawagan mo, walang sumasagot. Meron silang naibibidyo, nabibili nila. Pero dito sa lugar namin, sa Aliaga, wala. Alam nyo, napapansin ko dito sa gantong sistema, yung binabagsak yung presyo ng palay, meron hong isang malaking, alam nyo yun, kung tawagin ni Piama, sila yung nagpapaikot, ibabagsak yung angkat, babagsak yung presyo, pero pagdating ng dulo, bigla nilang lalakihan, ibebenta nila sa merkado ng doble. Yun lang napapaisip ng si Aling De. Baka meron. Diba? Ito pa, isang magsasaka. Nako, kawawang mga magsasaka. Yan, mulan na po.
Wala, yung sinasabi ni President Bongbong Marcos na hahabulin niya yung mga bibili ng mababang presyong palay. Wala, hindi totoo yun. Nako Hanggang ngayon, 12 pesos pa rin po ang bagong giik na palay. O yan, September 16. Walang katotohanan yung sinasabi niyang hahabulin niya yung mga namimili ng murang palay. O yan, 10 piso, 11 pesos, 12 pesos, yun ang presyo ng palay. O, ito po yung sinasabi niyang bagong Pilipinas, bagong pag-asa. Wala, lubog. Lubog po yung mga magsasaka sa utang. O yan, kawawang mga magsasaka. Tapos mababasa pa. Wala na. Oh, kita nyo, totoo nga naman sinasabi ng mga magsasaka. Pagod, hirap, dugo at pawis ang puhunan. Tapos ganyan lang mangyayari. Huwag na nga lang silang magsaka. Oo, isipin nyo, kung ganyan ang mangyayari, hindi sila at tatama rin sila magsaka dahil bagsak ang presyo ng bilihan ng palay. Wala na. Hindi na bagong Pilipinas. Anong tawag? Bigyan nyo ng caption. Anong tawag? Pwede. Seek the truth. Not the script. Yan ang sabi ni Senador Bongo. At gusto ba ipasok yung isang mensahe ng wag na? Dito na lang muna tayo. Mag-focus na lang muna tayo dito kay yung hearing Senate budget. Kasi nagsalita rin si Senator Bongo na ang hanapin nyo ay katotohanan. Huwag kayo mag-focus sa script. Pasok. Salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Chair, esteemed colleagues, to the officials and staff of the Department of Public Works and Highways, led by Secretary Vince Dizon, pleasant day to all of you. Mr. Chair, the DPWH is now in the test of public scrutiny. Kaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng departamento matapos mabunyag ang mga irregularidad, korupsyon, katiwalian at kapalpakan po sa mga proyekto at infrastruktura. Lalo na sa usapin po ng flood control projects na dapat sana ay nagpoprotekta sa ating mga kababayan laban sa baha at kalamidad. Pero naging lugar po ng katiwalian. Nakita ko po paano magtrabaho si Secretary Vince Dizon, masipag, kahit saan parte ng bansa, nakikita nyo yan. Hindi lang po ngayon, kahit noon pa, panahon ng pandemya. We support the Secretary and the DPWH in these challenging times. But I am one with the Filipino people, kasama po ako sa panawagan ng publiko na dapat managot po ang lahat ng sangkot dito sa lahat ng korupsyon na naiulat. At for the record, I am against the unprogrammed appropriations kasi prone po ito sa abuse at corruption at naging semi-pork barrel na nga. At I'm sure against rin po dito ang ating finance chair. Kung maaari ay tanggalin na po ito at nagiging ginagamit na po ito. Masyadong malawak yung pinanggagamitan nito. Okay lang sana gamitin sa HEA o sa pangsweldo. Pero po, pag naging abuso na po itong mga unprogrammed appropriations, ay hindi na po ako sang-ayon. Kaya I am against the unprogrammed appropriations. Those behind failed and ghost projects must face the consequences in pursuit of justice. Ginagawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Let us hold all those responsible for this mess accountable. Accountability must cut across all sectors, from contractors and implementers to proponents and legislators. Sec Vince, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Nakailang beses ka na pong napamura. Ilang beses nating nasubaybayan po ito, galit na galit ka. Pakiusap ko lang, ikulong mo talaga yung mga kurakot, yung totoong kurakot. Alam mo ang gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Hindi naman po perpekto yun, no? Yung panahon ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Alam mo na gaano katalamak yung korupsyon ngayon. Ikaw, yung panahon ni Pangulong Duterte, alam mo mismo, saksi ka pag galit si Pangulong Duterte kapag may korupsyon. At naging presidential assistant advisor for flagship programs ka nung panahon niya. Hindi man perpekto, pero itong nangyayari po ngayon ay talagang talamak at galit po ang tao. Kaya pakiusap ko lang po, seek the truth. Katotohanan lamang po, not the script. Sec Vince,
Hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong pakiusap at paalala lang po. Ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard, o anomalous flood control projects. Kung wala kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan nyo po at ipakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at corrupt. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Di pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, tumbukin nyo po. Tumbukin nyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin nyo yung sinong may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang ilihis yung issue. Totoo lamang po, the truth. Nakaantabay ang mga tao, naghihintay po ng resulta. Interes ng tao, interes ng Pilipino ang unahin natin na dito. Malaki po ang aking paniniwala na yan po ang iyong tatahaking landas. Alamin yung katotohanan, ikulong ang dapat ikulong. Ikulong ang mga korap. I hope you're one with us dito sa ating krusada na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Having said that, Mr. Chair, would like to ask some questions lang po, no? Kasi nasasayangan talaga ako dito sa mga flood control na nasasayang sa mga nakaraang taon. At bilang principal author at co-sponsor po ng Republic Act number 12076 o ito pong Ligtas Pinoy Centers Act, ito pong pagpapagawa ng evacuation center sa mga munisipalidad at syudad, which mandates the establishment of evacuation centers in every city and municipality nationwide. Sa 1. Alam niyo ho, tama rin yung sinasabi ni Senador Bongo eh. At hindi lang yan, meron ding taong nakakaalam na hindi lang sa flood control ang issue ng bayan. Marami pa pong iba. Pero sana naman, yung pakiusap ni Senador Bongo, Mr. Hison, seek the truth, not the script. Yun! Ibigay sa taong bayan kung sino. Kilala nyo naman eh. Di ba sinabi nga ni Senador Bongo, kilala nyo naman sila. Pero sana naman, ibigay nyo sa katotohanan lang Huwag nyong haluan ng kung ano-ano. May script eh. Kaya ito sinabi ko sa inyo, meron tao nakakaalam na hindi lang flood control ang problema. Nasaan? Pasok. PWH lang. Maniwala kayo sa akin, ang corruption, sangkot ang buong bansa. Down to the barangays. 40,000 barangays. Can you imagine? 40,000 cheating machines. Ginagamit ang pera ng bayan para sa sarili nila. Buong bansa. Pati, nasabi na eh. Sino nagsabi? Ito. Lalabas naman yan pag nagkaroon talaga ng totoo. Kaso nga lang, siyempre, hindi nila kayang pangalanan kasi may masasangkot na malaki. Alam na nga nila kung sino yun eh. Kaso wala pa rin eh. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Sabi, nakahanda na raw yung kulungan para doon sa mga masasangkot. Bakit? Tumbok na nga ng Pilipino kung sino eh. Bakit hindi nyo pangalanan? Bakit hindi pa makasuhan? Bakit hindi mai-freeze ang asset? Ang freeze nyo lang yung asset, yung mga ibang senador, yung mga kontraktor. Bakit yung balulong at hindi na-freeze ang asset? Yun yung nabalita na sinusupply ng mali-maleta. Na nabalita ho yan eh. Kung late ka sa balita, baka tulog ka nun. Nung binalita yun, mali-maleta 3 times a week. Wow. Update kay Kiko Barsaga at pagkakulong at pag-delete sa kanya sa Congress. Nako, ano kaya to? Meron po tayong panibagong dito. Update pasok. Update. Ito na. Kay Kiko Barsaga. Yan. Tayo. Ito yung magiging live stream mamaya ni Attorney Claire Castro, 11 p.m. Pero 11:08 na. Papakita ko lang sa inyo yung title. Mayor Magalong yung thumbnail. Mayor Magalong kasama sa Tokhang. Isama si Mayor Magalong sa ICC investigation. Alam niyo mga kabatas natin, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Itong Tokhang na ito, it lasted for 6 years. Castro, today is October 19, 2020. Nung nakaupo itong si Pangulong Duterte. After niyang umupo, 3 years naman, nakaupo na si PBBM.
Ni isang beses dyan sa tokhang na yan, hindi lumabas yung pangalan ni Mayor Magalong. Nagkaroon na ng investigasyon sa ICC, na bilib si Attorney Claire Castro, nagkaroon ng investigasyon sa Senate, nagkaroon ng mga confessions, declarations, doon sa social media at sa mainstream media, walang pangalan si Mayor Magalong. Pero ngayon, 25. dahil may sinungaling, kasali na si Mayor Magalong sa tokhang at dapat isali na rin sa ICC. Grabe, no? Ang galing, di ba? The best kang sinungaling ka, Attorney Claire Castro. At dahil dyan, meron kang DDS Claire. Daily Deception of Sinungaling Claire. Okay bang ating audio mga clear? Pero hindi yan yung pag-uusapan natin yun. Okay. Oy, nandito na si Banat Boy. Kautal. Okay? Grabe, no? Huwag kang mag-alala, Attorney Claire Castro. I will return the favor to you. May DDS Claire ka sa akin. Okay? Sinisiraan kasi si Mayor. Bakit ngayon darating yan? For the longest time. Tama. 9 years na yung nakalipas, mga kabatas natin, since tokhang happened. Walang nabanggit ni minsan na Mayor Magalong. Pero dahil may sinungaling Claire Castro, kasali na siya. Nasuplak na kagad. My goodness. Ito nga yun. Oo, Attorney Libayan. Ito nga yung gusto ko rin ipakita sa'yo. Oo, sa ano mo to sa channel mo rin ito gusto ko lang ipakita, hindi na pwede magsalita ang ibang tao. Ang saklap naman nun. Meron kang bibig. Pipi nga nagsa-sign language. Di ba sabi mo rin? Ito, pasok natin. Na the Vice President is free to speak against the President at any time? Hindi po lahat ng tao merong karapatang magsalita. Doon pa lang tapos yung usapan. Doon pa lang hindi ka na talaga magsasalita. Tatawanan mo na lang siya. Proud ka pa niyan. Pati bingi, may karapatang magsalita yon. Hindi lang sila nakakapagsalita, pero nakakapag-sign language sila. Saan mo kinukuha yung mga sinasabi mo? May karapatan pa rin silang magsalita. Sino ba yung taong walang karapatan magsalita? Attorney Claire Castro, sabihin mo naman sa amin. At any time? Hindi po lahat ng tao merong karapatang magsalita. Lahat po tayo may karapatan na magsalita ng tama. Sabi nga doon, di ba? I may not like what you say, but I will die to protect your right to say it. Ibig sabihin nun, iba yung karapatang magsalita at iba yung sinasabi. Gets mo, Attorney Claire Castro? Yan na. Sabi ko sa inyo Iba kasi ang magaling sa nagmamagaling, sabi na Aling Marie. Iba yung marunong sa nagmamarunong. Iba yung pronouncement ng matalino sa hindi matalino. Iba yung pagpapaliwanag ng magaling at matalino sa nagmamarunong at walang talino. Kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagin siyo. Bye-bye.